Nang sumunod na araw habang sakay ng tren ay sinugod niya ang tatlong maiingay na lalaki dahil natatakot ang ibang mga sakay sa mga ito. Dahil sa takot kay Teiko ay kaagad ang mga itong bumaba sa istasyon. Nang magluwag ang tren ay nakita niya na sakay din pala doon si Yamato kaya nilapitan niya ito. Doon lagi sumasakay si Teiko kaya sinabi ni Yamato na sa tren na iyon na lang din siya sasakay palagi. Habang nag-uusap ay pinagtitinginan sila ng dalawang lalaki at inisip na mag-ama sila, nang biglang umuga ang tren kaya napadikit si Yamato kay Teiko. Sa klase ay late na dumating si Kurihara at nang makaupo ito ay kaagad na ibinalita sa mga kaklase ang nakuhanan niya ng video na sina Teiko at Yamato dahil nakasabay niya ang mga ito sa tren. Kinuhanan niya ng video ang dalawa dahil parang nasa teleserye ang tagpo at isinend niya iyon sa lahat ng kamag-aral kaya pinag-usapan iyon ng lahat hanggang sa wala nang nakinig sa klase. Isang babaeng may dalang malita ang pinagtitinginan sa daan. Habang pauwi, pinanood ni Teiko ang kanilang video ni Yamato pero hindi siya maalam gumamit ng cellphone kaya pinagtawanan siya ni Sunakawa. Nang biglang may isang babae ang sumigaw ng tulong dahil nahulog ang anak nito sa ilog. Agad na tumalon si Teiko upang iligtas ang inaanod na bata at sa kabutihang palad ay nailigtas niya iyon. Inabot ni Sunakawa ang bata at siya ang pinasalamatan ng ina kaya sinabi niyang hindi siya ang nagligtas nang bigla siyang yayain ni Teiko dahil malilate na umano ito sa kanyang date. Nang magkita sa park ay napansin ni Yamato na basang-basa si Teiko kaya sinabi ni Sunakawa ang dahilan. Napangiti si Yamato sa kabutihang ginawa ni Teiko na nagpakuryente naman sa puso ng binata. Kumuha ng towel si Yamato pero masyado iyong maliit kaya sinabi nito na dapat umuwi na lang muna si Teiko para magpalit pero ayaw nitong maghintay ng matagal si Yamato. Pinahiram na lang ni Sunakawa ang kanyang pang-gym na damit. Agad na nagubad si Teiko kaya nakita ni Yamato ang malaking katawan ng boyfriend at nagkahiyaan silang dalawa. Nang makapagpalit ay binigyan ni Yamato ng roll cake ang dalawa. Tuwang-tuwa si Yamato tuwing napupuri ang mga ginagawa niyang cake. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Sunakawa na uuwi na pero ang totoo ay gusto lang nitong bigyan ng oras ang dalawa. Niyaya ni Yamato sa park si Teiko upang pagmasdan ang mga bituin sa langit. Nag-alala si Yamato dahil madilim at sila lang dalawa ang tao doon kaya nangako si Teiko na hindi niya hahawakan kahit ang buhok nito para hindi na ito mag-alala. Hindi nagtagal ay inihatid niya na si Yamato pauwi. Nang makauwi si Sunakawa ay sinalubong siya ng ate niya, yung babae kanina. Binigyan siya nito ng pasalubong at hinanap si Teiko. Sinabi niya na kasama pa niyon ang girlfriend sa paglalakad na ikinagulat ng ate niya at inisip na nagbibiro siya. Nagulat si Sunakawa nang biglang umiyak ang ate niya na may nararamdaman pala para kay Teiko. Tinanong nito si Sunakawa kung anong itsura ni Yamato at kung sigurado bang hindi ginagamit lang si Teiko. Sinabi ni Sunakawa na masaya si Teiko at ngayon lang siya nakakita ng nagmamahala na tulad ng dalawa. Hiniling ng ate niya na makita si Yamato upang makilala ito dahil hindi niya akalain na may ibang magkakagusto kay Teiko bukod sa kanya pero hindi pumayag si Sunakawa dahil baka awayin lang niya si Yamato pero nagpupumilit talaga ito. Nang mabasa ni Yamato ang text na magkita sila ay muli siyang nag-bake. Kinabukasan habang sabay na naglalakad ay sinabi ni Sunakawa na titigil na siya sa pagsama kay Teiko tuwing magkikita sila ni Yamato pero sinabi ni Teiko na sa tingin niya ay nahihiya iyon kapag sila lang dalawa kaya napilitan na lang na sumama si Sunakawa. Samantala, nasundan ng kapatid ni Sunakawa ang dalawa sa pamamagitan ng GPS. Inisa-isa nito kung sino sa mga naroon ang girlfriend ni Teiko nang biglang dumating ang dalawa at nagulat siya na ang cute na si Yamato ang nilapitan ng mga ito. Agad siyang nagpakita kaya ipinakilala siya ni Teiko kay Yamato. Nagandahan si Yamato sa kanya at doon ay ikinwento ni Teiko na dati pa itong maganda kaya noong bata pa sila ay nahihiya siya dito. Agad naman itong tinanong si Yamato kung ano ang nagustuhan kay Teiko pero hindi yun maipaliwanag ni Yamato. Nang bigla nitong naalala na may dala siyang cookies at inalok niya yun sa tatlo. Nagandahan ang ate ni Sunakawa sa itsura ng mga cookies at nang kainin nila iyon ay naalatan ito kaya nagulat si Yamato samantalang si Teiko naman ay nasasarapan lang sa pagkain ng mga cookies. Naalala ni Yamato na napagpalit niya ang asin at asukal kaya humingi agad ito ng tawad at sinabing huwag na iyong kainin. Gayunpaman, hiningi pa rin iyon ni Teiko at sinabing gusto niya pa rin iyong kainin dahil mahilig naman siya sa matatamis at maaalat na pagkain kaya napangiti na lang si Yamato. Si Teiko naman ang tinanong ng ate ni Sunakawa kung ano ang nagustuhan nito kay Yamato. Sinabi ni Teiko na gusto niya ang pagiging mabait ni Yamato. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Teiko na ihahatid na si Yamato. Habang naglalakad palayo ang dalawa ay sinabi ng ate ni Sunakawa na may itinatagong sikreto si Yamato kay Teiko na siguro ay may iba ito o niloloko lang si Teiko. Nang nasa harap na sila ng bahay ay may gusto sanang sabihin si Yamato pero nahiya na ito at pumasok na sa bahay.
Sa bahay naman ni Sunakawa ay naiisip pa rin ng ate niya na walang naibigay na dahilan si Yamato kung ano ang nagustuhan nito kay Teiko, bagay na imposible para sa taong may totoong nararamdaman para sa tao. Maya-maya pa ay inutusan si Ai ng kanilang ina para mamili. Habang naglalakad ay nadaanan niya si Teiko na nagbabasa ng magazine. Pinuntahan niya ito at doon ay sinabi niya ang hinala niya na may itinatagong sikreto si Yamato, pero sinabi ni Teiko na kung tama man si Ai ay ayos lang sa kanya iyon na ikinagulat nito. Sinabi pa ni Ai na pwede niyang kausapin si Yamato tungkol doon kaya pinasalamatan siya ni Teiko at sabay na silang umuwi. Kinabukasan sa eskwelahan ay nilapitan ni Sunakawa si Teiko na nagbabasa ng shoujo manga upang mas matuto pa umano tungkol sa iniisip ng mga babae, nagrekomenda rin ang tatlo niyang kaibigan na mga babasahin pa. Nang biglang marinig ni Sunakawa ang mga kaklase na nahuhumaling sa kagandahan ni Ai at nagulat ang mga iyon nang sabihin niyang ate niya iyon. Nag-text si Ai sa kanya at sinabing pumunta siya sa baba pero huwag nang sasabihin kay Teiko. Nagpaalam na si Sunakawa na aalis na siya at isinama siya ni Ai sa eskwelahan ni Yamato. Nagtaka ito kung bakit hindi nila kasama si Teiko pero sinabi ni Ai na may gusto lang siyang itanong dito. Sa may park ay tinanong ni Ai si Yamato kung may itinatago ba ito kay Teiko dahil nahahalata na iyon nito sa kanya, at dahil hindi yun alam ni Teiko ay nag-iisip ito tungkol doon. Sinabi ni Ai na kung ano man iyon ay maaari siyang magkwento at hindi yun makakarating kay Teiko. Ang gusto niya lang ay maging masaya si Teiko. Naiyak na lang si Yamato at sinabing mabuting tao talaga si Teiko. Hindi tulad niya, hindi siya ang mabuting tao gaya ng iniisip nito. Nagulat si Ai at Sunakawa at tinanong kung anong ibig nitong sabihin. Binanggit ni Yamato ang mga magagandang katangiang meron si Teiko na sinasang-ayunan naman ni Ai kaya parang nailang si Sunakawa. Pero biglang nagulat si Ai nang sabihin ni Yamato na ayon kay Teiko ay hindi siya nito hahawakan hanggang sa lumaki siya dahil iniisip ni Teiko na conservative siya pero ang totoo ay hindi naman. Gusto niya na naghahawak sila ng kamay, nagyayakapan at iba pa pero hindi niya iyon masabi kay Teiko dahil baka ma-turn off iyon sa kanya at iwan siya. Pero sinabi ni Ai na hindi ganun kasensitibo si Teiko, hindi siya iiwan yon ng dahil lang doon. Si Teiko ang tipo ng tao na tatanggapin siya kahit ano paman, ipinaalam din ni Ai na sinabi ni Teiko na paano niya malalaman kung hindi yun sasabihin ni Yamato. Nang marinig ang mga sinabi ni Ai ay nagdesisyon si Yamato na puntahan si Teiko, bago pa ito makalayo ay nagpasalamat muna kay Ai. Masaya na si Ai para kay Teiko dahil nakikita niya ang mabuting relasyon ng dalawa. Tinanong ni Sunakawa si Ai kung bakit nito nagustuhan si Teiko at iyon ay dahil noong grade 6 siya at tinutukso na para siyang ang estatwa ng growing child sa eskwelahan dahil sa pagiging payat at matangkad ay si Teiko lang ang naghalintulad sa kanya sa isang klase ng bulaklak, magandang bulaklak kaya ibig sabihin ay nagagandahan si Teiko sa kanya. Napakamot na lang si Sunakawa pero nainis si Ai sa kanya dahil sinabi nito na na-appreciate niya ang sinabi ni Teiko pero hindi niya yun maamin dahil 3 taon ang tanda niya at hindi niya akalain na magkaka-girlfriend si Teiko dahil balak niya sanang umamin kapag college na rin iyon. Habang naglalakad pa uwi ay nakita nila si Teiko na nakaakyat sa isang puno para ibaba ang natatakot na pusa, nang biglang sabihin ni Sunakawa na papunta si Yamato sa kanila at umiiyak iyon. Dahil ayaw na umiiyak si Yamato ay kumaripas agad ito ng takbo. Nalungkot si Ai at nagsisisi dahil kung nalaman lang sana ni Teiko ang nararamdaman niya ay ganoon din sana kabilis ang takbo niyon papunta sa kanya. Dahil sa selos ay naiinggit tuloy si Ai kay Sunakawa dahil lalaki ito at pwede silang maging magkaibigan ni Teiko habang buhay. Patuloy sa pagtakbo si Teiko kahit pinagtitinginan na siya ng mga tao at sa bilis niya ay nalampasan pa niya ang nagbibisikleta. Naabutan niya ang naglalakad na si Yamato at doon ay tinanong niya kung ano ang bumabagabag dito at hiniling na sabihin ang lahat sa kanya at nangako na hindi magbabago ang tingin kay Yamato. Naglakas loob na si Yamato na sabihin ang nais niya at humingi ng paumanhin dahil hindi siya ang babae na inaakala ni Teiko. Natigilan si Teiko sa narinig at agad na hinawakan ang kamay ng kasintahan at tinanong kung ano pa ang gusto nitong gawin niya. Naglakad sila papuntang park na magkahawak ang mga kamay. Masayang nahihiya si Yamato dahil nagpapawis na ang kamay nila. Maya-maya pa ay inamin ni Yamato na nung unang beses na pumunta siya kina Teiko ay alam niya na sa Shuwei High ito pumapasok at nagpunta siya sa eskwelahan para magtanong-tanong kung taga saan ito. At ang tungkol sa naiwan niyang cellphone ay sinasadya niya para magkaroon ng rason na magkita silang muli. Humingi muli ng tawad si Yamato sa pagsisinungaling niya. Naisip ni Teiko na madaming pinagdaanan si Yamato para lang makita siya kaya pinasalamatan niya ito. Natuwa si Yamato dahil hindi nagbago ang tingin ni Teiko sa kanya kahit nalaman nito ang totoo, at ngayon ay naiiyak siya sa tuwa. Pinunasan ni Teiko ang luha niya dahil sinabi nito na nung nasa gitna siya ng nasusunog na gusali ay ipinangako niya na hindi niya napaiiyakin si Yamato, pero giit ni Yamato na luha ng kaligayahan lang naman iyon kaya huwag niya iyong pansinin at nagkangitian na lang ang dalawa.
Samantala, inihatid na ni Sunakawa si Ai na paalis na para bumalik ng Nagoya dahil ayaw niyang makita siya ni Teiko na nagkakaganon. Habang sakay ng tren si Ai, sabay-sabay nilang nakita ni Yamato at Sunakawa ang shooting star. Ibinalita yun ni Yamato kay Teiko dahil first time niya lang nakakita ng shooting star kaya hiniling niya na maging sila ni Teiko habang buhay. Maya-maya pa ay pumunta si Teiko sa silid ni Sunakawa at may iniabot na regalo, iyon ay dahil hihiling si Teiko ng pabor na halikan si Sunakawa na ikinagulat naman nito. Ipinaliwanag niya na sinubukan niya kasing halikan si Yamato pero hindi niya iyon nagawa kaya pagpapraktisan niya sana si Sunakawa. Pero tumayo ito at sinabing subukan niya na lang sa unan ngunit sabi ni Teiko na tunay na tao ang kailangan niya at insulto naman para kay Yamato kung sa ibang tao niya iyon susubukan. At saka magaling naman magtago ng sikreto si Sunakawa kaya siya ang naisip ni Teiko at nagdala na rin ito ng plastic wrap para walang problema. Wala nang nagawa si Sunakawa nang ilagay na sa kanya ni Teiko ang plastic wrap at inilapat ang labi nito sa kanya. Samantala, ginawa naman siya ni Yamato ng cake para sa unang beses na naghawak kamay sila.